So ang ating pag-usapan ngayon mga kapatid, ang political na papel natin bilang mga mamamayan ng dalawang kaharian. Our political roles as citizens of two kingdoms. Papaliwanag ko kung bakit pinili natin itong title na ito. So, sa ngayon, babasahin po natin ang Jeremiah chapter 29, verse 1. Sige po, basahin po natin, starting from verse 1. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. Para madaling maunawaan, as we read, ito po ang pangyayari na ang lahing Hebrew Israelites, ang bansang Israel, ay sinakop ng bansang Babylonia. Na sa ating kasalukuyang panahon, Iraq po ito. At dinala ang karamihan doon sa Babylon. Ito ay ayon din sa sinabi ng Panginoon dahil nga sa pagpasaway ng mga pinili niyang bansa. At ito, si Jeremiah, isa siya sa mga naiwan doon sa Jerusalem, sumulat po siya doon sa mga nandoon sa mga pagkaalipin o captive. Sumulat po siya. Itong context po dito. At sabi sa verse 2, this happened after Jeconiah the king, the queen mother, the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the smiths had departed from Jerusalem. The letter was sent by the hand of Elisha, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon, to Nebuchadnezzar, king of Babylon, saying, thus says the Lord of hosts, the God, all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon, build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. And seek the peace of the city, where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Now, ang katayuan po ng bansang Israel ito ay nasa ibang lupain po sila. Meaning, kinuha sila doon sa sarili nilang lupain at binihag sila papunta, dinala sila doon sa Babylonia. So, katayuan na estranghero po sila doon sa Babylonia. Meaning, hindi nga po sila tunay na mga citizens of Babylon. They are citizens of Jerusalem. And yet, they are to stay there. Kailangan silang manirahan doon. At alam ninyo kung ilang taon sila dapat manirahan doon? 70 years. Ayon sa inihula ni Propeta Jeremias. So, doon sa bagong kultura at bagong political setting, binibigyan po sila ng instruction sa kung paano sila gagalaw doon. Meaning, iba naman kasi ang kaharian doon sa Jerusalem at iba naman ito. This one is, sabihin natin, godly na kaharian o kasama nila ang Diyos. Dito naman, mga pagano na kaharian. So, ang ganong kalagayan mga kapatid ay maaring magbigay sa kanila ng maling pananaw sa sitwasyon nila at sa pakikisama nila doon sa mga tao sa Babylonia. At itong sitwasyon na ito ay applicable din sa ating sitwasyon ngayon, mga kapatid. Tunay na may dalawa rin tayong citizenship. Ang isa ay sa langit, ang isa ay dito sa lupa. At gusto nating maitama kung ano ang narapat nating actions and reactions, papel na gagampanan dito sa dalawang kaharian na kung saan nasasaklaw po tayo. Okay po? So, may ano kasi, mga kapatid, may
negatibong pananaw, karamihan, maging sa mga mananampalataya. Naalala ko ang isang istorya na mayroong isang kandidato na nagha-house to house. Kumakatok siya sa mga bahay-bahay at nagbibigay siya ng mga pamphlets at nakikiusap siya sa mga tao na butuhan siya. Isang matanda ang nagbukas sa kanya ng bahay at nagpahayag siya doon ng plataforma niya, nagpakilala siya doon sa matandang yon. Matapos siyang magpakilala, galit yung matanda, sabi niya, kung ikaw man lang ang bubutuhan ko na lang si Satanas. Alam niyo ang sagot ng politikong yon? Well, sarili mo pong desisyon yan, pero sakaling hindi magkandidato yung amigo mo ni Satanas, baka naman pwede ba akong iboto? Yun ang istorya na yan ay parang napapakita ng attitudes din ng kamihang mga taos, maging sa mga mananampalataya, that they don't care about politics. And I understand, mga kapatid, mga kaibigan, I understand kung bakit ganun po ang attitude natin. Sa ibang sitwasyon lang o sa ibang pananalita lang, hindi na ako interesado diyan. Makinig sa kanila kasi parehas lang naman yan. Ganun ang ating attitude. Pero mga kapatid, gusto nating ituwid yan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Alam po natin, basic po yan, na ang pamumuno, governing authorities, ay inordain ng Panginoon. Meaning, God is the one who instituted governing authorities. Ito ay makikita sa Romans chapter 13. At alam din natin na tayo ay sinasabihan ng salita ng Diyos na tayo magpasakop sa mga governing authorities. Basahin niyo ang Romans 13, maliwanag po yan dyan. We need to be subject to governing authorities. And of course, the basic truth, hindi po tayo makakaalis. Habang nandito tayo sa libutan ito, hindi po tayo makakaalis doon sa relationship na yan. May relasyon tayo sa governing authorities, mayroon tayong responsibilities, may mga roles tayong gagampanan dito sa ginagalawan nating sanlibutan. Okay po? So we cannot be out of it while we are here on earth. In fact, mga kapatid, kung negative po tayo, meaning we are unconcerned dito sa tinatawag exercise o political exercise in the capacity or the level of capacity na maaring pwede tayong mag-participate. Halimbawa, pagboboto. Pero sabi natin, ayaw ko na magboto, parehas lang naman yan. O kahit na sinong botohan ko dyan, parehas lang naman yan. Then, alam nyo ang reminder sa atin? Ito pang sabi ni Plato. Kilala niyo si Plato? Si Plato ay one of the great philosopher. At itong sabi ni Plato, the price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Ang ganti ko ang mapakinabangan ng tao, ng mga mabubuting tao, kung siya ay hindi interesado sa tinatawag public affairs, pamumunuan siya ng masasamang mga tao. Meaning, there is that wisdom na kailangan natin para alamin natin talaga ang sino ang nararapat na gusto ng Panginoon na mamuno sa atin. Okay? Or else, if we are passive about this, if we are unconcerned, then lalo pa ang mga karamihan sa mga botante ay nabibili ang boto, then most likely, ang mga hindi naman karapat-dapat ang mamumuno sa atin. And that would be to our detriment and that would be to our discomfort. Ngayon, kailangan siguro natin ang definition, some helpful definitions para maintindihan po natin at mawala yung pagka-negative. Alam ba niyo mga kapatid, ang salitang politics, okay? Ang salitang politics ay galing sa Greek word polites. At ang salitang polites, ang ibig sabihin citizen. Okay? You can read, you can check that sa interlinear Bible ninyo. Makita nyo,
Ang salitang politics ay galing sa salitang polites na ang ibig sabihin citizen. Mga mamamayan. In fact, kinuha rin ito sa salitang city. Ang salitang city or syudad galing sa salitang polis. Okay? So, kung bibigyan ito ng definition, ang ibig sabihin ng politics, mga kapatid, ay ang tama na pamumuhay natin kasama ang community, together in a city or in a community. The art of living together in a country or in a city or in a community. So meaning, talagang hindi nga tayo pwedeng makaiwas dito. May dapat tayong alamin at dapat nating i-apply as good citizens of the country. Okay, itong pag-usapan natin. So, ayon sa context na sinabi ko na sa inyo kanina, katulad ng mga Hebrew Israelites doon, tayo rin ay nasa dalawang kalagayan. Okay? So, Jeremiah wrote a letter to the Jews who were exiled in Babylon in order to instruct them how to live their lives in a foreign country. So, mayroong sinasabi dito sa text natin na dapat nilang ganapin bagamat sila ay nandoon sa ibang bansa na sila ay estranghero doon. Sa katulad ng mga mananampalataya, may dalawa tayong citizenship. Ang una yung permanent citizenship po natin. Ano yung permanent natin? Tayo po ay mga citizens of heaven. Estranghero po tayo sa libutan ito. Pero narito pa rin tayo ngayon, mayroon tayo ng tinatawag temporary citizenship. Okay? We are citizens of this world or citizens of our country. Mamamayan tayo ng Pilipinas. Okay? Kung ikaw ay senior citizen na katulad ko, 3 citizenship na yon. Okay? Citizens of heaven, citizens of the Philippines, and then senior citizen. Yun, 3 citizenship. So, ito ay makikita natin. Halimbawa, sa Philippians 1:1. Okay? Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus. We are in Christ Jesus, but they are in Philippi. Tayo, we are in the Philippines with the bishops and deacons. At pinalalahanan sila, verse 20 ng the same book, chapter 3. For our citizenship is in heaven. Okay? From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So understanding this, mga kapatid, na tayo nga ay napapaloob sa dalawang kaharian. We have 2 citizenship, permanent and temporary. Then I believe we can now understand our role. Meaning, maaari nating pag-aralan na itong ang papel na gagampanan natin bilang mga citizens of 2 kingdoms. So, 2 things we will consider: our role in politics as citizens of our country. Ano ang role natin dito? Ang pangalawa, our role in politics as citizens of heaven. May role tayo bilang mga citizens of heaven. Wala pa naman tayo sa langit ngayon. Nandito pa rin tayo. Paano tayo gaganap? Ano ang papel na gagampanan natin as citizens of heaven na estranghero sa sanlibutan ito? Ayan ang pag-aaral natin. Number 1, our roles in politics as citizens of the country. I believe, number 1, pakinggan niyo ito ng maigi, be rightly informed. Dapat ma-inform kita sa nangyayari sa ating kapanahonan. Mayroon tayong tinatawag history. Pag-aralan niyo maigi ang history. Maganda na po ngayon ang history natin kasi makikita mo na ang hindi tama sa tama. Di ba? May mga peke na history. Pero ngayon, with the advent nitong social media, mariresearch mo yan. So, be rightly informed. Alamin mo ang mga kandidato ng maigi. Know the candidates well. So that you may avoid fake news and political gimmicks. Okay? Tama ba yan sa isang tao na
gusto na malaman kung ano ang papel na gagampanan niya, na ito ay hindi dapat sa pagkaignorante o kaya sa kawalan ng kaalaman, parang sa Bicol natin, rambang lang, palagpat kung sa Ilonggo. Hindi po. We must know at least. Ang judgment natin must be based on knowledge, available knowledge. In the event na magkamali pa rin tayo doon sa knowledge na nakita natin, then at least we will not be guilty. We know na ito ay naaayon sa nalaman natin na impormasyon na available. Okay? Siyempre, makinig kayo ng maigi, lalo ng mga kabataan, huwag kayong magpapabricate ng istorya katulad ng ginagawa ng iba. Huwag kayong gagawa dyan. At huwag kayong makipag-away dyan sa social media sa kung sino ang kandidato ninyo at kung ano ang sino rin ang kandidato nila. Okay? As much as possible, maintain that friendly chatting or friendly conversation. Sa aking kalagayan as a servant of the Lord, I tell you, hindi niyo ako mapapakinggan na mag-endorso ng kung sinong kandidato. Hindi po. Wala akong plano diyan at hindi yan morally right sa akin na may endorso sa akong kandidato. Kung tatanungin mo ako on the level of my personal opinion, not in this pulpit, well, tutulungan kita. Istoryahan kita, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Alam nyo, may mga relihiyon, organisasyon na talagang ini-endorso nila ang politiko at, makinig kayo ng maigi, ang lahat ng mga membro nila, pinapasunod nila sa kung sino, may lista na yan binibigay ang lista. At alam niyo, sabi ng mga istorya, binabayaran ang relihiyong yon ng mga politiko. O kaya't may mga pangako. Pag nakapasok itong butuhan mo, pag nakapasok itong kandidato, then ang mga membro mo itong gagawin sa kanila. We cannot do it. And we will not do it. Okay? However, makinig kayo ng maigi, kayo, huwag kayong buboto sa hindi niyo alam. So know the candidates. Kilalanin niyo sila. Okay? Sa ating kapanahonan ngayon, hindi lang pamphlets ang makikita mo. Pag-aralan mo, tingnan mo ang history. Okay? Ang pinakamagaling na history, makinig pa kayo ng maigi, alamin mo sa mga matatanda na dumaan diyan sa panahon na yan. Kasi kung minsan, ang history na sinulat ng kung sinong tao na mayroon ng inclination sa isang grupo, bias na yon, hindi maganda yon. Pero kung tanungin mo, magtanong ka ng mga matatanda na dumaan, halimbawa, dumaan sa martial law, tanungin mo sila, ang mga matatanda. Alamin mo kung ano ang totoo dyan. I believe makakagather ka ng tamang impormasyon. Okay? So I suggest that na gawin po ninyo. Number 2, participate in educating others about real issues that our country is facing. Participate. Mag-participate ka sa pag-educate. Meaning kung alam mo ang mga bagay na ito, mula sa salita ng Panginoon, mga paninindigan, mga prinsipyo, na alam mo tama, na ayon sa salita ng Panginoon, mag-participate ka sa pag-educate sa iba. Mga contemporaries ninyo, mga kabataan, okay? Na marahil ang kanilang pag-iisip ay dala ng tinatawag mind setting or mind conditioning ng social media. Okay? Mayroong tinatawag mga political forces na nagtatrabaho para sirain ang kaisipan ng mga kabataan. Okay? So kung ano mga issues na yon, huwag kang maging parang unconcerned. Participate. May mga social media platform dyan na pwede kang mag-participate. Huwag lang makidebate. Ipaliwanag mo sa kanila, halimbawa, foreign policy.
same-sex marriage, ang issue tungkol sa poverty, etc. Marami. Sa foreign policy, pakinggan nyo ito ng maigi, ang Bible maliwanag po. Maliwanag na sa huling araw, dalawang grupo ang maglalaban-laban, the East and the West. Okay? The East and the West. At ang grupo na kakampi sa mga tunay na Hebrew Israelites, yun ang makakapasok sa literal reign ni Christ for 1,000 years. At ang grupo na kakampi sa grupo ng Antikristo, yun ang buburahin sa mapa pagdating ng Panginoon. So, saan nakakampi ngayon ang Pilipinas? So, mahalaga ito sa akin. Kaya palagi kong pinag-preach yan ang tungkol sa tinatawag geopolitical alignment. Huwag tayong magbubuto ng kandidato na nagtitiwala siya sa ibang bansa. Na kung lusubin tayo ito, tutulungan tayo nito. Tutulungan tayo nito. No, sabi ng Bible, it's better to put confidence in God than to put confidence in princes. Okay? Meaning, kung sa political alignment, titingnan natin, saan tayo nakapanig? Of course, hindi naman pwede maging neutral. Either papanig ka sa kalaban ng Antikristo o sa Antikristo mismo. So, sa simple na pag-aaral salita ng Panginoon, saan magmumula ang Antikristo? Saan na parte? It will come from Europe. So, alamin mo kung sinong politiko na suportado ng European countries, suportado ng US, at kung sino mga politiko dyan na parang hindi makatayo sa kanilang sariling paa kung wala itong mga bansang ito. Delikado po yan. Balang araw maging parang Ukraine. Okay? Nahawak sa liig ang mga pinuno ng bansa nila. You know, alam natin ang constitution natin. Ang preamble ng constitution natin, sovereign Filipino people. We the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine Almighty. Sovereign. Bakit pinapakialaman? Maganda ang presidente na hindi pwedeng pakialaman ng kung sinong presidente man. Okay? Sinabi ko na yun sa inyo. Same-sex marriage. Alamin nyo sa mga legislators na yan, ang nagpapabor na kung sila ay maging maihalal, then pwede nilang tulutan na mag-asawa ang lalaki sa lalaki at ang babae sa babae. Alamin ninyo yan. Don't be a participant sa kanila. Okay? Itong issue about poverty, matagal ko na po yung napapakinggan. Simula pa ng bata po ako. Susugpuin natin ang kahirapan. At palaging sinasabi, ang number one natin na kaaway ay kahirapan. Hindi po. Ang number one nating kaaway, kasalanan po. Ang kahirapan ay resulta lang ng kasalanan. And so, all these issues na pwede kayong mag-participate and ang naintindihan ninyo ng mga prinsipyo, ipaliwanag nyo sa iba. Be a participant. Okay? Hello? Makinig kayo ng maigi. Why I am insisting on this? We are in a culture of, sabihin natin, confusion na ang tao hindi na alam kung anong tatayuan nila. Di ba? At matagal na po ito. Matagal na po ito sa bansang Pilipinas. Ngayon, we must be in the culture of enlightenment. Doon sa naliliwanagan tayo, na inaintindihan natin ang tinatayuan natin kung ito ay tama at kung ito ay mali ayon sa standard ng Diyos. Okay po. Pangatlo, maiksi lang po ito, vote wisely and prayerfully. So, may information ka na, may participation ka, ito na yun ang action mo. Vote wisely and prayerfully. Ang ibig sabihin yan, magtitiwala ka sa Panginoon. Doon ka. Panginoon, sino ba talaga? Sino ang gusto mo na mamuno ng aming bansa, ng aming probinsya, ng aming syudad?
turuan mo po ako. So, hindi po yun fanatical na pananalangin. Na parang gumanong ka lang, tapos gano'n. No. Mayroon kang tinatawag pag-analyze. At pag dumating nga yun, na na-inform ka, alam mo kung anong tinatayuan, at nagdesisyon ka, then I believe, kung makamali ka man doon, hindi ka willfully na nagkamali. Okay? So, that's about our role in politics or as citizens of this country. But there is a greater role, our roles in politics as citizens of heaven. Tayo ay hindi mga taga-Pilipinas permanently. Temporary lang po tayo dito. Balang araw, aalis tayo, papasok tayo sa langit. Ano ang papel na dapat ginagampanan natin sa komunidad na ito, sa politics na ito, political community na ito? Bilang mga anak ng Diyos. Number one, I believe, is be a model to others. Maging modelo. Huwag tayong gagaya sa mga unbelievers. Huwag tayong gagaya na ipagbibili ang boto o kaya't makikipag-away pag hindi nagustuhan yung sinasabi ng nasa kontrapartido. No, huwag kayong makipag-away. Don't be like them. Now, mayroong mga specifics na gusto akong i-share in relation to the text. Ito po, be a model to others by working for your living. Magkaroon tayo ng kultura, lifestyle, nakakain tayo ayon sa pagpapagal natin. Hindi na nagtitiwala tayo sa kung sinong kandidato dyan. Pag yan ang nanalo, makakapasok ako dyan sa gobyerno. Pag yan ang nanalo, kasi kumpari ko yan na kandidato. Yang kultura na yan, dapat lumipas na yan eh. Kasi alam naman natin po ang takbo na yan. Yung mga political appointments, pagkatapos ng turno nila, wala ka na, kaswal ka lang kasi. Di ba? Pero maraming nagkukumahog. Dahil sa mga pangako ng politiko, ng mga leaders na pag ito ang nanalo na kandidato na ito, okay, magiging isa ka sa mga traffic aid. Di ba? 6 months. After 6 months, palit ka naman. Anong ibig kong sabihin? That's a culture na nagtitiwala ka sa iba para sa iyong pagkabuhay. Hindi maganda po yun. Sabi ng salita ng Panginoon, he who will not work will not eat. Lalo na kung nagtitiwala tayo doon sa maibibigay ng kandidato. Sabi ng mga statistics, lumalaki daw, meaning lumalaki ang benta sa mga negosyo pag panahon ng eleksyon. Lumilitaw ang pera. Kasi bigay dito, bigay doon, ang mga butante naman, kaliwat kanan ang kuha. At nakakabili ng ganito. Pag panahon ng eleksyon, magkakapera tayo. 8 anak, kintuhin mo yan. 1,000. Wow, 8,000. Ano ang kultura na yan? Kultura na nagtitiwala ka sa magagawa sa iyo ng mga politiko. Mga kapatid, do not put your hope sa kung sinong politiko. Kahit na ang galing niya. Our ultimate hope is in God. Hindi po sa kung anong pinapangako ng politiko na yan, babaguhin niya ang lahat. Hanggang ngayon, wala naman. Okay? So work for your living, pay your taxes regularly. Okay? Pay your taxes rightly and regularly. Tingnan po natin yan sa mga talata sa salita ng Diyos. Ito ang payo ni Jeremiah. Doon sa mga exiles, build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Simple na payo. Oo, nandiyan kayo sa estrangherong lugar. Huwag kayo magtitiwala sa kung anong maibibigay sa inyo ng gobyerno dyan o ng politiko dyan. Kundi magtiwala kayo na mayroon kayong abilidad na binigay ang Panginoon, kamay na makapagtrabaho. Pag nagtrabaho kayo, pagpapalain kayo ng Panginoon, kakain kayo. Naalala niyo si Daniel, Meshach and Abednego?
na inoofera ng pagkain ng hari. Pero alam nila ang prinsipyo na hindi sila pwede doon. So, pinili na lang nila kumain ng mga gulay. At yun, pinagpala sila ng Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Ang kultura, mga kapatid, na kailangan kang magtrabaho para makakain ka, godly culture po yan. Pero ang kultura na kailangan kang humingi sa kung sinong tao diyan para butuhan mo siya, kaya't pag mayroong pagtitipon diyan sa gymnasium, sana walang Kristiyano na pupunta doon. Nandiyan si Mayura, magbibigay ng, sana walang Kristiyano na pupunta doon at magpipila din doon, hihingi ng 5 kilong bigas at mga dilata. Don't do that. That's the culture of unbelievers. Kultura yan ng mga hindi mananampalataya na nagtitiwala sa mga kandidatong ito. You know, in our own little corner, let us develop a culture na itatanghal ang Diyos. Okay? Sana maging ganito po tayo. And you know, ito parang side tips na rin ito, pero babanggitin ko na rin. Bakit hindi sinabi dito, build houses and dwell in them, be a government employee. Wala diyan, plant gardens and eat their fruit. Maganda talaga yon kasi sarili kang boss. Magtanim. At alam niyo dito sa Pilipinas, mga kapatid, makinig kayo ng maigi. Sabi ng isang German na nakausap ko noon, sabi niya, ang galing dito ng lupa ninyo. Kahit na itapon mo lang yung buto, the seed, itapon mo lang, pagbalikan mo yan, several weeks after, buhay na. At totoo po yan. Okay? So kung anong pwedeng magawa, wala ka ng lupa, tanim ka dyan sa mga containers. Hello? Si Pastor, grabe naman. Well, practical lang po ako na tao eh. Practical lang po ako na tao. Pero itong pagiging practical, parte ito ng solusyon maging sa community. Halimbawa, mahal na mahal itong gugulayin, petsay. Kung lahat tayo magtanim, ano mangyari? Bababa ang presyo. Bakit? Kulang na ang bibili dyan. Maraming supply, kulang ang demand. Ano mangyari? Bababa ang presyo. And you help others in doing that. Okay? Ilang oras ang ginagamit ninyo sa pag-computer? Ilang oras? Ilang oras ang magagamit mo, ilang minuto paggamit mo sa pagtanim ng talbos ng kamote? Talbos ng kamote. Nagtanim ako ng 41 na puno ng talbos ng kamote. 41. Bilangin mo lang yon. After a month, magtatanim ulit ako pag may taniman, pa another 41. Bilangin mo yan after times 12. Marami-rami na rin, di ba? Nagpatanim ako ng mga saging. 30 plus na saging, puno ng saging. Okay? Or 20 plus, I think. Kasi napatay yung iba. Bilangin mo yun, after 5 months, 6 months, mayroon ka nang kakainin. And these are things na pwede tayong maging model sa iba. Diba? Pero kung sunod-sunod ka rin doon sa politiko, nako, mahirap ito sabihin, pero alam nyo, sinabi ng isang politiko sa isang tao, para kang aso na susunod-sunod sa akin, pero hindi mo naman ako ubutuhan. Hihingi lang pala. Don't be like that. Tayo po ay citizens of heaven. We must live according to the integrity of our God. Okay? So, tulungan po tayo ng Panginoon. Build houses and dwell in them, plant gardens, and eat their fruit. Take wives and beget sons and daughters and take wives. Meaning, sa normal na pamumuhay, responsable ka. Okay? Sa asawa mo, responsable ka sa mga anak mo, mapapakain mo sila, be a model for them. Mawala sana yung kultura na ganyan. Sabi ng papa ko noon, sabi niya, hindi ko kayo pakakainin ng ninakawan kahit anong mangyayari. Hindi ko kayo pakakainin ng ninakawan. Kaya ang papa ko hindi nagnakaw.
Naging politiko rin ang papa ko. Matagal siya dyan sa Pangpang. Pero hindi po siya naging palahingi sa kung sinong politiko para may makain kami. There is none. Ang mga kamay na ito, natutong magtrabaho para makakain. Okay? Romans 13:6. Ito na po. For because of this, you also pay taxes. Okay. Magbayad ng tamang buwis. Kung ano man yan. Bagamat alam ko, makinig kayo ng maigi, maraming mga batas ngayon na hindi na masyadong pinag-iisipan basta lang makakolekta ng buwis. Maraming batas na nagpapabigat sa kondisyon ng mga mahihirap na mga tao. Sana mabago yan. Kayong mga teachers, mga guro, hindi naman kayo dapat mag-renew ng inyong mga lisensya? Bakit? Wala naman kayong pipirmahan para kumita kayo. Ang mga engineers, mga architects, okay, every 3 years mag-renew sila ng license nila. Bakit? May pipirmahan sila. Pag pirma nila may pera. Kayo, bakit pinaparenew kayo? Dati wala naman yan noon. Okay? Pero dahil sa mga politiko na gustong makakuha ng marami, then gumawa ng batas na ganyan. Sana ma-repeal ang batas na yan. At marami pang batas, I believe, na sobra-sobra. Yung ibat na pabigat. Yun. At sabihin ko po sa inyo, ang mga pananaw na yan, kung babasahin nyo ang salita ng Diyos, pananaw yan ng unbelievers. Naalala nyo ang anak ni Solomon, si Jeroboam? Nang mamatay na si Solomon at mamuno na si Rehoboam, nag-suggest ang 10 tribes of Israel. Sabi niya, kung pwede ba, babaan mo ang koleksyon ng taxes? Kasi yung papa mo, mataas ang taxes na kinuha sa amin. So sabi ni Rehoboam, sige, hintayin nyo, kukonsultahin ko ang mga tao. Nagpa-advise siya sa mga matatanda na talagang mas marunong kaysa mga bata. Of course, it is not automatic na dahil matanda ka, mas marunong ka sa mga bata. I'm not saying that. Pero ang point is, alam ito, may mga experience ito. At sabi ng mga matatanda doon, tama yan na hinihingi nila. Ibaba mo talaga ang batas o ang taxes. Ibaba mo talaga ang taxes. Kasi masyadong mataas. Pero ang ginawa nitong si Rehoboam, nagpa-advise ulit siya doon sa mga contemporaries niya. Ang advice sa kanya, ito ang sabihin mo sa kanya, kung ang papa ko ay naghampas sa iyo ng 1 latigo, hahampasin ko kayo ng 7 latigo. Meaning, dagdagan mo pang ang pagkukolekta ng buwis. At yun ang ginawa. Anong nangyari? Nagrebelde ang 10 tribes of Israel. Okay, isa sa mga ugat, makinig kayo ng maigi, isa sa mga ugat ng mga illegal na mga bagay, alam nyo, masyadong mabigat ang pagbabayad ng buwis. Di ba? Sana maging maayos yan balang araw. Kung sino sa inyo ang maging legislator. Okay. But at this point of time, na tayo po ay dapat na maging model sa lahat ng bagay, then pay your taxes. Let us pay our taxes. Okay? Huwag magsalamang ka. Number 2, pray for your country and your leaders. Ipanalangin ang ating bansa. Sana huwag maglinya ang bansa natin sa Western countries para hindi mabura sa mapa. Sana maglinya lang siya dito sa Eastern countries. Maglinya ang bansa natin dito, the kingdoms of the East or the kings of the East na papasok o kaya't magmamarcha daraan sa Euphrates River para makilaban sa kampo ng Antikristo doon sa Battle of Armageddon. Sana ganon. Okay?
So, I'm praying for our country. I'm praying for the leaders. At ito, maraming mga talata sa Bible, ito po, babasahin natin ang isa sa kanila. That they may do their duties with the fear of the Lord. Ito ang ipanalangin natin. That there will be peace and progress in our country. Masama ba yon? Na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa? Matagal na itong mga komunista. Itong insurgents, matagal na. Ngayon, mabuti na deklara na itong anti-terror law. Ngayon, namamayagpag. Pero, pray natin na mawala na ito. Hindi naman na maganon. Pero mawala sila na humina at ang mangyari, magkaroon ng kapayapaan. Isa sa mga dahilan ng hindi pagprogreso ng isang community, alam nyo, ang presensya nitong mga nice people. Bakit? Pag mayroong proyekto sa isang lugar, halimbawa dyan sa Samar, pag mayroong proyekto dyan, mayroong pumupunta doon at nanghihingi 10%. Kung may nakikinig ngayong mga NPA sa akin, huwag kayong magsabi na hindi yan totoo. Alam niyo bakit? Na nagtrabaho ako noon dyan sa Kasay. Nagpatayo kami ng mga paaralan. Ako yung nag-supervise doon. May mga lumapit nga sa akin, nanghihingi. Sabi ko, trabahador lang po ako dito. Wala po ako ng karapatan. Puntahan mo na lang yung kontraktor. Ay, ibig sabihin, matagal na yung ginagawa nila. That was 1980 ako nagtrabaho dyan eh. Anong ibig kong sabihin? Alam niyo, hindi aasinsong Pilipinas habang may kaguluhan na ganito. Away dito, away doon. Kahit na sinong presidente, kalaban nila. Hindi ba niyo nakikita? Kahit na sinong presidente dyan, kalaban nila. Nagkipag-reconcile na sana ang presidente natin. Gusto nang makipag-reconcile, pero wala eh. So let us pray that there will be peace and progress in our country. Okay, Jeremiah 29:7 is our text. Sige po, basahin natin. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. And pray to the Lord for it. Pray to the Lord na magkaroon ng kapayapaan sa syudad mo, sa syudad ko, sa syudad natin, sa bansa natin. For in its peace, you will have peace. Okay? Kung magkaroon ng kapayapaan ang buong bansa, then mapayapa din tayo. Alin ang gusto ninyo? Yung labas ng inyong mga anak, uuwi na halimbawa ng gabi na, gusto nyo na mayroong hihila sa kanya at mag-rape sa kanya? Gusto nyo yan? Alin ang gusto nyo? Yung panahon na yon ng mga bata, pinagsasamantalahan, ng mga drug addicts, at sigaw ng sigaw ang human rights na ganito, parang ang may right na yung mga drug addicts at drug pusher. Yung mga biniktima nila, wala na ng right. And I'm telling you, that is wrong. Okay? Pastor, bakit nakikialam ka dyan? Yun nga ang dahilan, because I am in a community. I am in this citizenry na kung saan we have two citizenship. Okay? Number 3, tapos na po tayo dito. Share your faith. Share your faith in season or out of season. Kahit na anong panahon. Panahon ng politika, panahon ng kung ano, share your faith. Ipaalam sa kanila na ang ultimate na pag-asa natin ay ang pagdating ng Panginoong Jesucristo na mag-establish ng kanyang kaharian sa sanlibutan ito. Kasi maraming tao ang umaasa talaga na ito, magkakaroon tayo ng pagbabago. Matagal na po ako dyan, pagbabago. Bagot na nga ako sa pagbabago na yun eh. Di ba? Pero sabihin ko po sa inyo, yung mga nangako, nangamatay na nga, lalo pang sinira nila ang bansa natin sa sinasabi nilang pagbabago.
Tuwid na daan. Maya-maya, tuwad na daan pala. Naku. Nakita nyo? And so, ngayon, wag na tayong maniwala sa mga sinasabi dyan, itong gagawin. Just see to it na, of course, alam natin kung sino ang nararapat dyan ayon sa salita ng Panginoon. Okay, tell them about your ultimate hope, the coming of the Lord Jesus Christ to establish His kingdom on earth. Revelation 11:15. Sige nga, basahin natin. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Kahit na anong galing ng mga gobyerno ng pamahalaan ng sanlibutan ito, pagdating ng Panginoon, sasakupin niya ng lahat ng Panginoon. Okay? So, umaasa kayo na aasinso ang bansa natin pag ito siya ang nanalo, pag ito siya ang nanalo, pag ito siya. Well, maaring magkaroon ng relative progress. But sabihin ko po sa inyo, huwag na tayong umasa dyan. Our ultimate hope is the coming of the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords, na maghahari sa libutan ito at maghahari tayo kasama niya for 1,000 years. Okay po? Tell them about your assurance of heaven. Sabihin mo sa kanya, hindi ka siyudadano ng sanlibutan ito permanently. Mayroon kang permanent residence, nasa langit yon. Ito ang verse, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. So I know na marunong kayo mag-witness, mag-share ng gospel. Tell them. Itong pag-asa natin na tayong mga tunay na mananampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Balang araw, darating ang Panginoon, kukunin tayo at dadalhin tayo doon sa kanyang presensya. So, hindi naman tayo dapat maging passive na, total, palangit ako, bahala na kayo dyan. Magboto kayo kung gusto niyo magboto. Basta ako, wala akong pakialam dyan. That is wrong. Because we are living in two kingdoms. Okay? So, habang nandito tayo, gamitin natin ang papel na ito, our role. Let us exercise our roles. Okay? Towards the government that is temporary, and of course, towards the Lord Jesus Christ, our King of Kings and the Lord of Lords. Sana makatulong po ito sa inyo. Kasi ang nakikita ko po ngayon, karamihan sa mga kabataan, nahulog doon sa passivity. They just don't care. Bahala na, kisira-sira. Parehas lang naman yan. Don't say that. We cannot develop a culture na sensible culture kung magpapatuloy ang ganyang kaisipan. We must know, and rather we must be part of the changing of the culture from bad to better. Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Marahil sa iba ay hindi ito timely for them. Maybe they are expecting for something according to their estimation of their needs. But Lord, I have to preach your whole counsel. I have to educate people about your word. And I'm praying that these things will help them. At lalo na po ang yung mga kaanakan, Panginoon, na maging kaming mga active participants of that political exercise. Hindi naman yun na para kaming mga katulad ng mga radical people. No, we are not, and we should not. But we must be people who must be conscious of our roles habang kami ay nandito sa sanlibutan ito. Tulungan mo po kayo, Panginoon, na maging mga malilinaw na mga witnesses kami ng kabutihan mo sa aming buhay. So thank you po. Pagpalain mo pong bawat isa. In Jesus' name, Amen.